Nais ng Diyos na tipunin tayo bilang kanyang pamilya na kung saan ang pagtupad sa kanyang kalooban ang pundasyon ng ugnayan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Tumayo sila sa labas ng bahay at ipinatawag siya. Nang oras na iyon ay maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po at naghihintay ang inyong ina at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" tanong naman ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang aking mga kapatid at ang aking ina." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay family. Bago tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Paki-follow na rin po ako sa YouTube at sa Instagram. Humihingi rin po ako ng dasal sa inyong lahat dahil ngayong araw na ito, mamayang gabi, ako po ay magta-travel papunta pong Italy, sa Rome, dahil ako po ay a-attend ng International Conference on Clergy Ongoing Formation. And before that, I will be having a spiritual preparation para po sa nasabing conference. Mga kapatid, tayo mga Pilipino, we are family-oriented. Napakahalaga para sa atin ang pamilya, hindi po ba? At tayo, pag sinabi nating pamilya, hindi lamang po ito tumutukoy sa relasyon sa dugo o ugnayan sa dugo kung sino yung kadugo, but what we have is an extended family. Pag sinabi nating extended family, kasama dyan yung ating mga kaibigan, yung matatalik na kaibigan, at yung halimbawa ay kaibigan ng anak, o kaibigan ng asawa, kaibigan ng kapamilya, ay nagiging bahagi rin ng pamilya. Napakahalaga para sa mga Pilipino ang pamilya. At alam niyo po, ito rin naman yung sinasabi sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito. Alam niyo po, ang ating Panginoong Jesus, ay bumubuo rin ng isang pamilya, mas malaking pamilya, ang pamilya ng Diyos. Sabi rito sa ating gospel, minsan siya nagtuturo sa kanyang mga alagad. Hinanap siya ng kanyang ina at ng kanyang mga pinsan. Although ang ginamit na term dito ay kapatid, but if you are going to look at the original Greek translation, yung adelphos, ibig sabihin ay pinsan, pwedeng pinsan, pwedeng totoo namang kapatid, but ito yung kadugo. Kaya itong mga sinasabing kapatid dito ng ating Panginoon ay ang kanyang mga pinsan. Hinahanap si Jesus ng kanyang mga kapatid at ng kanyang ina. At ginamit ni Jesus ang pagkakataong ito para ituro sa kanyang mga alagad ang isang napakahalagang katotohanan. Sabi niya, "Sino ang aking kapatid? Sino ang aking ina? Sino ang aking ama? Para bang sino ang aking kapamilya?" At sabi ng Panginoon, yung nakikinig at nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Minsan ito ay, o madalas ay nami-misinterpret, ginagamit ng ibang mga sekta na ayaw kumilala kay Maria. Na sinasabing kahit nga si Jesus, hindi niya kinilala yung kanyang ina. Actually, maling interpretation po ito dahil kung ating i-analyze mabuti, ang sinasabi ng ating Panginoon, "Sino ang aking ina?" Actually, that is an affirmation na si Maria
ang unang nakinig at nagsabuhay ng salita ng Diyos. Hindi lang yun, tinanggap niya ang salita at ito'y naging tao sa kanyang sinapupunan. And the Word was made flesh in her womb. Kaya nga, kung titingnan natin, affirmation ito ng ating Panginoon sa kanyang inang si Maria. Na si Maria ang perfect follower, disciple of Jesus. Na si Maria ay nakinig, tinanggap niya ang salita at isinabuhay niya ito araw-araw. That yes, yung yes na binigay niya sa angel ay yes every day. Yes to God, yes to love, yes to the will of God. At ito yung nais na buuhin ni Jesus na pamilya. Pamilya na hindi lamang magkakaugnay sa dugo, kundi spiritual family. Ito ang simbahan. Ito ang pamilya ni Jesus. He is building a spiritual family na ang basehan at batayan ng pagiging miyembro ng spiritual family na ito ay ang pakikinig at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Pagsasabuhay ng kalooban ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, alam nyo, mahalagang maunawaan natin ito. At magandang tingnan natin sa ating mga sarili, tayo ba ay miyembro na? Tayo ba ay bahagi na ng pamilya ni Jesus? Mga kapatid, napakahalaga po ng sinasabing ito ng ating Panginoon sa araw na ito. At sana tayo, tulad ni Maria, ay magsumikap din na pakinggan, tanggapin sa buhay natin ang salita ng Diyos at isabuhay natin ito. It will be a challenge every day. At sana, itong word of the day ay makatulong sa atin, makatulong sa inyo sa bawat isa na hindi lamang marinig ang salita ng Diyos araw-araw, kundi maisabuhay ito sa pamamagitan ng ating ordinaryong pamumuhay, naway makita natin yung kahalagahan ng salita ng Diyos at maging gabay natin ito sa ating mga decision making, sa ating pagharap sa mga hamon ng buhay araw-araw. At ito ang batayan ng pagiging miyembro ng pamilya ni Jesus, ng pamilya ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat sapagkat kami na nakikinig at nagsasabuhay ng iyong salita ay itinuring mong iyong pamilya. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.